Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nadia. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Ang kamatayan, ang pinakasiguradong kaganapan sa ating buhay. Walang sino man ang maaaring tumakas mula dito. Wala ring makakapagtakda. Ngunit may ilang taong nabiyayaan ng kakayahan na dayain ang kamatayan. Wika ni Nanang Salud. Dayain ang kamatayan? Paano po yun? Kaya ng sinabi ko, may mga taong nabiyayaan ng kakayahan na dayain ang kamatayan. Pwede nilang utusan ng kaluluwa na lisanin ang katawang lupa. O hindi naman kaya, habang buhay na manatili dito. Yang ka na naman, Lola eh. Tinatakot nyo na naman ako. Huwag po kayo mag-alala, matutulog po ako mamayang tanghali. At saka mas gusto ko magbunot ng uban nyo kaysa gumala sa labas, no? Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ito ay dahil sa nangyari sa aking ina nung panahong nabubuhay pa siya. Nang mga panong ito, nasa edad 16 pa lang si Nadia. Nagbakasyon sa tahanan ng kanyang nanang Salud. Walang pasok sa eskwela dahil magmamahal na araw. Nagpa siya ang dalaga na manatili ng isang buong linggo sa tahanan ng matanda para makaiwas sa mga gawaing bahay. Lagi nitong naririnig ang kanyang lola. Nagbabahagi ng kwento tungkol sa karanasan noong dalaga pa lamang. Isinilang sa pamilya ng mga manggagamot. Sinasabing ang kanilang mga ninuno, mga babaylang nagmula pa sa bansang Borneo, ang pinakaunang taong nanirahan sa bansa bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan. Simula pagkabata, ito na ang kwentong kinamulatan ng dalaga mula sa kanyang lola Salud. At para lubos niyong maunawaan ang lahat, babalik tayo sa nakaraan. Ito ang mga panahong kakasimula pa lang ng pananakop ng mga dayuhan. Ang lahat ng kaganapan ay batay sa kwento ni Lola Nadia at ni Nanang Salud. Bata pa lamang, mulat na ang kaisipan ni Salud sa mga bagay tungkol sa lihim na karunungan. Tinuruan na din ito ng kanyang ina at mga tiyahin sa kanilang pamamaraan ng panggagamot. Tandaan mo, Salud, hindi pangkaraniwan ang pamamaraan natin. Tanging piling tao lang ang nakakagawa ng ganitong uri ng panggagamot. Mula sa ating angkan ang mga taong iyon. Kaya ingatan mo ang anumang matututunan at siguraduhin gagamitin ito sa tamang pamamaraan at lugar. Wika ni Aling Senang. Nang mga panong ito ay 18 taong gulang pa lamang si Salud. Ngunit ang kaalaman niya, maaari nang ipantay sa isang mahusay na manggagamot. Pero Nay, halos lahat yata ng pamamaraan na ituro nyo na sa akin eh. Nasa tamang edad na din ako. Bakit ayaw nyo pa rin akong payagang tumanggap ng pasyente? Tanong ni Salud. Hindi 18 ang tamang edad para sa ating mga babaylan, Salud. Oo, kung sa batayan ng panlabas na mundo, nasa tamang gulang ka na. Pero para sa atin hindi pa, kaya mag-antay ka. Dahil ang panahon mismo ang magsasabi kung handa ka na ba o hindi. Wika ni Aling Senang. Walang magawa ang dalaga kung hindi ang sumunod. Nakontento na lang ito sa pagtulong sa kanyang mga magulang, lalo na kung dumadayo sila sa ibang bayan para manggamot. Nag-ikot ang kanilang pamilya sa iba't ibang lugar para manggamot. Marami ang nag-aabang ng kanilang pagbisita. Dahil ng mga panahong nangyari ang kwento,
Wala pa masyadong alam ang mga tao sa modernong medisina. Tanging mga albularyo, serohano, babaylan at mananambal ang inaasahan. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga ito ay pinili na lang na itigil ang gawain dahil na rin sa panguusig ng mga praileng Espanyol. Kasagsagan ng revolusyon kontra Espanya ng mga sandaling ito. Pilit isinasailalim ng pamahalaang Espanya ang bansa sa paniniwalang Katolisismo. Ngunit hindi nagpapigil ang angkan nila salud. Ipinagpatuloy nila ang adhikain sa kabila ng panganib na kinakaharap. Palaging nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga babaylang naglalakbay. Gayunpaman, kahit mga babae ang karamihan sa mga kasapi, hindi naman sila basta-bastang napapasuko ng mga gwardya sibil. May kaalaman sa pakikipaglaban ang mga kaanak ni Salud. Maliban pa dito, may isang itinatagong lihim na kakayahan ang ina ng dalaga. Ito ang tinatawag na haplos ng kamatayan. Sa isang hawak o kalabit lang nito sa taong papatungkulan, kagad itong babawian ng buhay. Bagay na kinakatakutan ng mga nakakarap nilang sundalong Espanyol. Hindi rin nakakarating ang ganitong kaalaman sa pamunuan ng mga dayuhan dahil sinisigurado nila walang makakaligtas kung sakaling harangin sila ng mga ito. Nasaksihan ni Salud kung paanong gamitin ng ina ang kakayahan, maging ang dalaga ay nangilabot dahil hindi nito lubos akalain na may ganong kalakas na kapangyarihan ang kanilang angkan. Ito ay nang minsan silang magpahinga sa tabing ilog. Saktong napadaan ang mga dayuhang sundalo. Inusisa ng mga ito ang kanilang kagamitan. Napag-alaman na ang pangkat nila Salud, mga babaylang manlalakbay. Inaresto ng mga gwardya sibil ang ilan sa kanila. Ngunit bago madala sa kabisera para sa paglilitis, isa-isang nagsipagbagsakan ang mga sundalo. Nangisay ang mga ito at sumabog ang mga ulo. Para bang tinamaan ng bala mula sa mataas na kalibre ng baril. Ano pong nangyari, Nay? Bakit sila bumabagsak? Tanong ni Salud. Mamaya ka na magtanong. Tulungan mo muna akong kalaga ng mga kasama natin. Kailangan nating makalis sa lugar na ito bago pa dumating ang mga kasama nila. Wika ni Aling Senang. Dali-daling kinalaga ng dalaga ang kanilang mga kasama. Nagsipag-alisa na ang mga ito. Delikado palang lugar na ito, Nay. Maraming pagala-galang gwardya sibil. Wika ni Salud. Hindi lang gwardya sibil ang pagala-gala sa lugar na ito. Marami ring mga mambabarang at mangkukulam na laglipa na sa paligid. Kaya mas makakabuti kung umalis na tayo dito. Tugon ni Aling Senang. Naglakad ang kanilang pangkat papunta sa isang pamayanan na nasa gawing dulo ng bayan. Kagad silang sinalubong ng mga tao dahil kilala na ng mga ito. Bilang pinuno ng pangkat, nakipag-usap si Aling Senang sa namumuno sa baryong iyon. Pumayag naman ito na manatili sila sa lugar. Mabuti na lang mabait ang pinuno ng baryo. Maging ang mga tao, hinayaan nila tayong manatili, Nay. Wika ng dalaga habang naghahandang matulog. Tama ka. At yan ang dapat mong pasalamatan, Salud. Bilang pagtanaw sa kanilang kabaitan, magsasagawa tayo ng panggagamot bukas sa mga tahanan. Kaya matulog ka na. Baka sa pagkakataong ito, matupad na ang kailangan mong tumanggap ng pinakaunang pasyente. Wika ni Aling Senang. Isang tanong na lang po, Nay. Ano po ang ginawa niyo sa mga gwardya? Bakit po sila namatay? Biglang tinakpan ni Aling Senang ang bibig ni Salud. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Isumbong tayo sa mga gwardya sibil.
Hindi natin mapagkakatiwalaan ng mga tao sa baryong ito. Biglang nanahimik si Salud. Napagtanto na maaaring manganib ang buhay nila sa lugar na iyon. Pasensya na po, Nay. Hindi po ako nag-iisip. Wala tayong dapat pagkatiwalaan sa panahong ito. Ang nangyari kanina, hindi dapat pag-usapan sa labas ng ating pamayanan. Hayaan mong makabalik tayo sa nayon at doon ko ipapaliwanag ang lahat. Wika ni Aling Senang. Natulog ang mga ito. Kinabukasan nagsagawa ng panggagamot sa baryong iyon. Matapos ang kanilang gawain, nagpa siyang bumalik sa kanilang nayon ang pangkat. Hindi mawala sa isipan ni Salud ang nangyari, kaya kinulit nito ang ina. Nay, siguro naman pwede niyong ikwento sa akin kung anong nangyari sa mga gwardya. Tanong ni Salud. Ay nako, ubod ka ng kulit, Salud. O siya, maupo ka. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari. Naupo ang dalaga at nakinig sa kwento ng matanda. Ayon kay Aling Senang, ang ginamit niyang kakayahan ay tinatawag na haplos ng kamatayan. Kalintulad ito ng isa pa nilang kalaman na kung tawagin ay awit sa hangin. Ang kaibahan nga lang, ang haplos ng kamatayan ay may kakayahang utusan ang kaluluwa ng taong patutungkulan. Kayang utusan na lisanin ang katawang lupa nito. Samantalang ang awit sa hangin, nagagawang makapaminsala o makagamot ng karamdaman sa pamamagitan ng pagbulong ng taong patutungkulan. Alam ko po ang tungkol sa awit sa hangin. Hindi ba yan ang gamit natin sa panggagamot? Pero ang haplos ng kamatayan, ngayon ko lang po yan narinig. Wika ni Salud. Yan ang kakayahan na ginamit ko sa mga gwardya sibil. Mapanganib ang kakayahang ito. At kung hilingin mong ituro ko sa iyo, pasensya na, Salud, pero hindi ito ang tamang panahon para matutunan mo ang aral na yan. Wika ni Aling Senang. Hindi naman namilit si Salud na pag-aralan ang kalaman dahil nakita nito ang maaaring mangyari kung sakaling matutunan niya ito at gamitin. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga, ito ay likas sa kanilang angkan, lalong-lalo na sa kanya. Natuklasan ito ni Salud nang minsan siyang malagay sa alanganin. Napag-utusan ang dalagang magatid ng mga langis na pangbanyo sa kanyang pinsan sa kabayanan. Nagpa siya ang ina na palakaring mag-isa ang dalaga upang hindi paghinalaan. Okupado na ng mga gwardya sibil ang bayan. Ngunit habang naglalakad sa daan ang dalaga, nakasalubong nito ang gwardya sibil at may kasamang praile. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga na parang walang nakita. Sandali lang, iya. Saan ka pupunta? Gabi na. Dapat sa mga kagaya mo, nananatili sa tahanan. Wika ng praile. Magandang gabi po sa inyo. Pauwi na po ako sa bahay ng pinsan ko. Doon po ako pansamantalang naninirahan. Tugon ni Salud. Ganun ba? O siya, tumuloy ka na. Kawaan ka ng Diyos. Muling wika ng praile. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga. Kaso nga lang bigla itong hinawakan ng isa sa mga gwardya sibil. Sandali lang, isa kang pagano. Hindi ka man lang nagbigay ng galang kay Padre Hernando sa pamamagitan ng pagmamano. Halika, sumama ka sa amin. Wika ng gwardya sibil. Nagpumiglas ang dalaga. Kaso nga lang wala na itong nagawa. Malapit na sila sa plaza nang biglang mapahinto si Salud sa paglalakad. Nakarinig ito ng marahang pagbulong sa kanyang tenga na nagsasabi, "Utusan mo ang kanilang kaluluwa. Magagawa mo ito. Magtiwala ka lang." Sa hindi malamang dahilan, biglang hinawakan ni Salud ang kamay ng isa sa mga gwardya sibil.
Tumumba ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng praile sa nakita. Nagsipagtakbuhan naman ng mga kasama nitong gwardiya. Anong ginawa mo sa kanya, Iya? Halika, sumama ka sa akin. Siguradong pag-iinitan ka ng mga Espanyol sa ginawa mo. Wika ng praile. Dali-daling tumakbo ang mga ito papasok sa isang tahanan. Nagulat si Salud dahil naroon ang pinsan nitong si Constancia. Salud, anong nangyari? Bakit nandito ka? Magandang gabi, Padre Hernando. Tanong ni Constancia. Ay nako, itong pinsan mo, Constancia. Napatay ang isa sa mga Guardia Sibil. Mabuti na lang nandun ako. Nagawa ko siyang itakas. Huwag mo muna siyang papalabasin. Ako nang bahala sa mga dayuhan. Tugon ng praile. Si Padre Hernando ay isang Pilipinong praile. Nag-aral ito sa Espanya at kalaunan ay naging pare. Nang malaman nitong sasakupin ng mga Kastila ang bansa, nagpa siya itong maglingkod bilang isang praile at sumama sa mga dayuhan pabalik ng bansa. Maraming salamat, Padre Hernando. Mag-iingat kayo pabalik sa kumbento. Wika ni Constancia. Nakatulala pa rin si Salud ng mga sandaling iyon. Hindi nito maunawaan kung ano ang nangyayari. Sabihin mo nga sa akin, paano nyo naging kakampi ang isang praile? Tanong ni Salud. Hindi yan ang tanong dito. Anong ginawa mo sa Guardia Sibil? Balik tanong ni Constancia. Hindi ko rin alam, Manang. May narinig akong boses na bumulong sa akin eh. Nautusan ko daw yung kaluluwa ng mga Guardia Sibil. Nagulat na nga lang ako eh. Dahil nangawakan ko yung kamay ng isa sa kanila, bigla na lang itong bumagsak. Pagpapaliwanag ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Constancia nang marinig ang sinabi nito. Anong ibig mo sabihin hinawakan mo? Niloloko mo ba kami, Salud? Tanong ni Constancia. Hindi po, Manang. Yan po yung totoong nangyari. May narinig pa nga po akong boses eh. Sinunod ko lang po yung sinabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Tugon ng dalaga. Kailangan tong malaman ng nanay mo. Bukas na bukas sasamahan kita pa uwi. Kakausapin ko si Tia Senang. Wika ni Constancia. Buong gabing nanatiling gising si Salud. Pilit nitong iniisip ang mga nangyari. Halos hindi na nakatulog ang dalaga. Napapikit lang ito sandali at kagad ding nagising dahil naman sa tilaok na mga manok. Nagpaalam na ito sa pinsang babalik na sa kanilang nayon at gaya ng sinabi ni Constancia, sinamahan niya ito para kausapin si Aling Senang. Nagulat ang matanda sa mga narinig dahil hindi nito lubos maisip na magagawang makapatay ng kanyang anak. Paanong nangyari ang bagay na ito? Hindi ko tinuruan si Salud kung yan ang iniisip mo, Constancia. Pinagbawalan ko siyang gumamit ng kahit anong kakayahan, lalong-lalo na kapag nagpupunta sa bayan. Wika ni Aling Senang. Si Padre Hernando mismo nakakita ng pangyayari. At hindi lang yun, Tia. May mga Guardia Sibil pa siyang kasama ng mga sandaling yun. Kaya nangangamba ko, maaaring makarating sa Konstable General ang kaganapan. Tugon ni Constancia. Mahabaging lalahon. Malaking gulo nga ang ginawa ni Salud. Sige, Constancia, ako na ang kakausap sa aking anak. Wika ni Aling Senang. Dali-dali nitong pinuntahan si Salud sa kanyang silid. Kinausap niya ito ng masinsinan. Ngunit gaya ng sinabi ng dalaga sa pinsan, hindi rin ito nauunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ko rin maintindihan, Nay. Bigla ko na lang narinig sa isip ko yung boses eh. Tapos hindi ko na namalayan yung mga susunod na kaganapan. Nakita ko nagtatakbuhan na yung mga gwardya eh. May isa sa kanila nakandusay na sa lupa
Ang bilis po nung kaganapan eh. Pagpapaliwanag ng dalaga. Dito napagtanto ni Aling Senang na totoo ang sinasabi ni Constancia. Hindi rin ito makapaniwalang magagawang gamitin ng dalaga ang kakayahan na tinatago ng kanilang angkan. Minabuti ng matanda na wag ipaalam ang totoong dahilan upang manatiling inosente ang dalaga sa pag-aakalang mapipigil pa nila ang paglabas ng kakayahan nito. Ngunit hindi nagtagal, maging si Aling Senang ay wala nang nagawa. Ito ay nang minsang dumayo sila sa kabilang bayan, namili ng mga pangangailangan ang mag-ina. Bigla silang pinalibutan ng mga gwardya sibil. Nakatalukbong ng itim na belo ang mga ito. At dahil linggo ng araw na yun, karamihan sa mga mamimili ay galing sa simbahan. Nakikiangkop ang mga babaylan sa kilos ng mga Katoliko noong araw upang makaiwas sa mga mata ng gwardya sibil. Ngunit sadyang mapagbiro ang pagkakataon para kina Aling Senang ng araw na yun. Dahil hindi sinasadyang nilipad ng hangin ang belo ni Salud, napansin ito ng isa sa mga sundalong Espanyol. Alto, senyorita. Humarap ka sa amin sa ngalan ng hari ng Espanya. Wika ng gwardya sibil. Huminto ang dalawa. Dali-daling dinampot ni Salud ang nahulog na belo. Despensa, senyor. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Tanong ni Aling Senang. Kilala ko ang babae niyan. Siya ang kasama ni Padre Hernando sa plaza ng nakaraang araw. Siya ang pumatay sa isa naming kasama. Tugon ng gwardya. Pasensya, senyor. Pero ngayon lang kami nakababa sa bayang ito, kaya imposible ang sinasabi mo. Wika ni Aling Senang. Gagawin mo pa akong sinungaling. Sige, huliin sila. Tugon ng gwardya. Sumakto ng mga oras na yun. Wala nang gaanong tao sa gawin ng merkado, kaya naman malayang nagagamit ni Aling Senang ang kakayahan. Wika ng ina. Nilapitan nito ang mga gwardya at isa-isang hinawakan sa kamay. Ngunit hindi napansin ni Aling Senang na nakatutok na sa kanya ang baril ng isa sa mga sundalo. Imbis na tumakas, dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa kinakatayuan ng ina. Tinulak niya ito, dahilan para maiwasan nila ang bala. Nang mga sandaling iyon, isa-isa nang nagbagsakan ang mga sundalong nahawakan ng matanda. Ang tanging naiwan na lang ang bumaril sa kanila. Ngunit hindi rin ito nakaligtas dahil nagawa itong mahawakan ni Salud. Tumayo ang dalaga sa likod nito habang nagkakarga ng bala sa baril ang sundalo. Hinawakan ito sa pisngi. Biglang nanginig ang katawan. Dahan-dahang napaluhod hanggang sa tuluyang nawalan ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Senang. Napatunayan ito na kusang lumalabas ang kakayahan ng dalaga. Totoo nga ang sinabi ni Constancia. Nagagamit mo na nga ang kapangyarihan ng ating angkan. Wika ni Aling Senang. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar. Bumalik sa kanilang nayon. Kinausap ng masinsina ni Aling Senang ang dalaga. Maigpit itong binilinan na wag lalabas ng baryo. Pero bakit naman ay? Kaya ko namang pigilan ng sarili ko ah. Pagdadaylan ng dalaga. Mas makakabuti kung dumito ka muna. Hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngayon pa lang lumalabas ang kakayahan mo. At kahit ano pa man ang sabihin mo, Salud, hindi ako naniniwalang kaya mo itong pigilan. Nay, ang nangyari kanina, kusa kong ginawa yun eh. Kung inakala mong nakarinig ako ng boses uli, mali po kayo. Kumilos po ako ng akma sa sitwasyon. Tama na, Salud. Yon ang huli mong paggamit ng kapangyarihan ng ating angkan. Bukas sa bukas dadalhin kita kay Nanang Emilia.
para tuluyang ikulong ang kakayahan na yan sa loob ng katawan mo. Pero bakit naman po, Nay? Hindi ba maganda yun? Nagagamit ko ang kapangyarihan para ipagtanggol ang ating kasamahan, lalong-lalo na naglalakbay tayo. Walang maganda sa isang sumpa sa lod. Ang kakayahang ito, isang sumpa sa ating angkan. Hindi mo ba nahahalata? Puro kababaian lang sa ating nayon ang may kakayahang manggamot. Wika ni Aling Senang. Biglang huminahon ng dalaga. Dahil ng mga oras na yun, doon lang pumasok sa kanyang isipan ang katanungan kung bakit puro mga babae lang ang may kakayahang manggamot. Bakit nga ba, Nay? Bakit mga babae lang ang nabiyayaan ng kapangyarihang manggamot? Tanong ni Salud. Napapanahon na nga siguro upang malaman mo ang katotohanan tungkol sa angkan natin. Makinig kang mabuti, Salud. Ang pinagmula ng ating pamilya ay mga babay lang sumasamba sa diwata ng kamatayang si Mangguayen. Wika ni Aling Senang. Hindi ba si Mangguayen ay diwata ng kamatayan? Siya din ang tagasunod ng mga kaluluwa papuntang sulad? Tama ang iyong sinabi, Salud. Siya nga ang diwata ng kamatayan. Pero bakit naman siya sinasamba ng mga ninuno natin? Noong unang panahon, bago pa man isilang ang aking ina, napapasailalim tayo ng pamumuno ng isang malupit na dato. Nais nitong palawakin ang kanyang sakop sa pamamagitan ng pakikidigma. At ang mga ninuno natin ang naging paraan upang maisakatuparan ang ambisyon ng datong iyon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Mangguayen. Nag-alay ng buhay ang mga nauna sa ating hanay upang dinggin sila ng diwata ng kamatayan. Sa tuwing makikipagdigma ang dato, isa sa mga babaylan ang inaalay sa kanyang dambana at kalaunan, hindi na nasiyahan ng diwata sa mga nangyayari. Ginamit nito ang isa sa anak ng punong babaylan upang matigil ang kaibangan ng dato. Binigyan niya ito ng kapangyarihang patayin ng sukab na pinuno sa pamamagitan ng haplos. Pagpapaliwanag ni Aling Senang. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Bakit naman po tinanggap ng ninuno natin yung kapangyarihan? Alam naman nila na sumpa yun, di ba? Tanong ni Nadia. Yon ay sa pagnanais na makamta ng ganap na kalayaan sa kamay ng malupit na pamumuno. Mamaya ng mga katanungan, pakinggan mo muna ang kwento. Tugon ni Nanang Salud. Balik tayo sa nakaraan. Wika pa ni Nanang Senang. Sa pagtagal ng panahon, ipinasa ang kakayahang iyon sa kanilang angkan sa pag-aakalang isa lang ang maaaring magtangan ng ganong kapangyarihan. Lingid sa kaalaman ng mga ito na bawat isa sa direktang hanay ng kanilang angkan nagtataglay ng ganitong kakayahan. Ito ang isa sa ikinakatakot ko, Salud. Lumabas ang kakayahan mo at hindi mo ito magawang pigilan. Kaya maigpit kong ipinagbabawal ang pagtuturo sa iyo ng mga makalumang kakayahan. Wika ni Aling Senang. Hindi naman may iwasan niya, Nay. Ito ang buhay natin. Gustuing mang takasan pero hindi na maaari. Magtiwala ka lang sa akin, Nay. Alam kong ginagawa ko. Tugon ng dalaga. Wala namang nagawa si Aling Senang kung hindi hayaan si Salud na gamitin ang likas nitong kakayahan. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang naitulong ng dalaga sa kanilang pangkat. Hindi rin may iwasan na sundan sila ng panganib. Ito ay nang malaman ni Aling Senang, pinahuli ng Konstable General si Padre Hernando sa salang pagtataydor sa bansang Espanya.
Dumalo si Salud at Aling Senang sa pagpapataw ng parusa sa praile. Balak sana itong iligtas. Ngunit napakaraming tao ng mga oras na yun. Mahihirapan silang kumilos, lalo pat wala sa plano ang kanilang gagawin. Nabigo ang mga babaylan sa pagliligtas sa kakamping praile. Ngunit bago pa man ito mahuli, nag-iwan ito ng sulat sa pinsan ni Salud. Malungkot ang pangyayaring ito, Tia Senang. Ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Merong hinabilin sa akin si Padre Hernando bago siya hulihin ng mga konstable. Wika ni Constancia habang inaabot ang isang piraso ng papel. Binasa ito ni Aling Senang. Kailangan nating hanapin ang taong nagngangalang Jeronimo. Kasalukuyan silang nagbabalak ng himagsikan. Si Padre Hernando mismo ang nagtatag ng samaang iyon. Wika ng matanda. Paano po natin gagawin yan, Tia? Limitado na ang galaw natin. Tama ka, Constancia. Mapanganib na ang lumantad sa kabayanan dahil maaaring nagkalat na sa paligid ang mga konstable. Hindi na tayo maaaring lumabas ng nayon ng basta-basta. Ang kailangan nating gawin, lubusang mag-ingat para mahanap ang taong yon. Tara, umalis na tayo. Wika ni Aling Senang. Naging maingat ang mga babaylan sa kanilang mga kilos. Ngunit hindi rin maiwasan ng mga ito ang bumaba ng bayan para mamili ng kanilang mga pangangailangan. Salud, samahan mo ang mga pinsan mong bumaba ng bayan. Kailangan mamili ng pangkonsumo. Mag-iingat kayo. Ako na po ang bahala, Nay. Pangako, uuwi kami ng ligtas. Tugon ni Salud. Lumakad ang mga ito papunta sa bayan at gaya ng sinabi ni Aling Senang, nagkalat na sa paligid ang mga konstable. Sa takot na mahuli, hindi na tumuloy ang mga ito. Minabuti nilang bumalik na lang sa nayon at ipaalam sa ina ang nangyari. Kailangan na nating mahanap ang sinasabing tao ni Padre Hernando sa kanyang sulat. Sila lang ang makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Hindi tayo makakilos nang hindi napapansin ng mga kalaban. Ngunit paano natin mahanap ang Jeronimo na yon? Wala tayong alam sa pagkakakilanlan o taong nakakakilala sa kanya. Wika ni Constancia. May maliit na mapa sa likuran ng sulat, ngunit matatagpuan ang lugar na yon sa mismong kabisera. Mahihirapan tayong kumilos bilang pangkat, kaya mas makakabuti kung pipili tayo ng isa para isagawa ang paghahanap. Wika ni Aling Senang. Bakit hindi na lang po ako yung utusan nyo, Nay? Kaya ko naman pong pumuslit sa mga gwardya eh. At isa pa, hindi rin kagad ako mapapansin. Wika ni Salud. Ngunit hindi pumayag ang ina. Hindi maaari, Salud. Delikado para sa iyo magpakalat-kalat sa paligid ng bayan. Nakakalimutan mo na bang pinaghahanap ka ng mga gwardya sibil? Wika ni Aling Senang. Sa kasamaang palad, wala sa mga kasama nila ang may lakas ng loob na gawin ng plano, kaya wala ring nagawa ang matanda. Pangako, Nay, mag-iingat ako. Gagawin ko ng maayos ang plano natin. Hindi ako gagawa ng anumang ikakapahamak ko. Wala na rin akong pagpipilian, Salud. Kung talagang malakas ang loob mo na gawin ang bagay na ito para sa ating angkan, humayo ka! Wika ni Aling Senang. Nang gabing iyon, bumaba ng bayan si Salud. Marami itong naglakad sa mga eskenita. Nagpalipat-lipat sa gilid ng mga kabayan upang maiwasan ang mga naglilibot na sundalo. Hinanap ni Salud ang sinasabing lugar sa maliit na mapa. Natagpuan niya ito sa isang gibang simbahan.
Marahang pumasok ang dalaga. Laking gulat nito nang bigla siyang hablutin ng isang lalaki. Anong ginagawa mo dito? 10 oras na ng gabi. Mamaya makita ka ng mga konstable. Siguradong mapapahamak ka. Tanong ng lalaki. May hinahanap lang po kong tao. Ang pangalan niya ay Jeronimo. Dito ko'y tinuro ng mapa ni Padre Hernando. Tugon ni Salud. Sabay pakita ng kaperasong papel. Anong kailangan mo? Bakit mo siya hinahanap? Kailangan namin ng tulong ng kanyang samahan. Nasa panganib ang aming nayon mula sa pagsalakay ng mga sundalo ng Espanya. Alam kong may dahilan si Padre Hernando kung bakit niya pinapahanap sa akin ng taong yun. Kawawa naman si Padre Hernando dahil sa pagmamahal sa bayan. Pinapatay ng mga dayuhan sa sariling lupa. Halika, sumunod ka sa akin. Wika ng lalaki. Dali-dali namang sumunod si Salud sa lalaki. Dinala siya sa likod ng sirang simbahan. Binuksan nito ang maliit na pintuan sa lupa. Teka, anong gagawin natin dito? Tanong ni Salud. Magtiwala ka na lang. Hindi ba gusto mong makita si Jeronimo? Naroon siya sa loob at ito ang lihim naming himpilan. Wika ng lalaki. Tumuloy naman si Salud. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming kalalakian. Nakaupo ang ilan sa sulok. Ang ilan naman ay nagsasanay sa pakikipaglaban samantalang ang iba nagbabasa ng mga aklat. Maligayang pagdating, Supremo. Sino tong kasama mo? Tanong ng isa pang lalaki. Hindi ko pa siya kilala, pero hinahanap niya si Jeronimo. Biglang nagtawanan ang lahat. Dito na nainis si Salud. Hindi gawang biro ang pinagdaanan ko para makapunta lang sa lugar na to. Tapos pagtatawanan niyo ko? Paumanhin binibini. Pero hindi ikaw ang pinagtatawanan namin. Nga pala ako si Atong, ang kanang kamay ni Supremo Jeronimo. Pasensya ka na kung inakala mong pinagtatawanan ka namin. Natutuwa kami dahil ang taong nagdala sa'yo dito, walang iba kung hindi yung hinahanap mo. Napalingon si Salud kay Jeronimo na noon ay nagtatanggal ng sombrero at yumuko. Ako po si Jeronimo, ang inyong lingkod. Ha? Bakit hindi mo sinabi kanina pa? Pasensya na, nag-iingat lang ako. Baka merong nakamasid sa atin at malaman nilang pinagtataguan naming lahat. Bakit hindi ka muna maupo, Binibining? Salud ang pangalan ko. Binibining Salud. Eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Atong Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay kumuha ng bangko si Jeronimo. Naupo ito sa harapan ng dalaga. Anong sadya mo sa akin? Nagbuwis ka pa ng buhay sa paghanap at pagpunta dito. Buhay na mga kasama ko nakasalalay sa misyon. Nanganganib kami sa kamay ng mga gwardiya sibil. Lalong-lalo pa, marami na sa kanilang napatay ng aking pangkat. Tugon ni Salud. Kung hindi ako nagkakamali, kasapi ka ng mga babaylang sinusuportahan ni Padre Hernando, tama ba? Kaano-ano mo si Constancia? Pinsan ko si Constancia. Kasalukuyang nasa aming nayon. Pakiusap, tulungan niyo kami. Ano naman ang magiging kapalit kung sakali? Wala kaming maibabayad sa inyo Ngunit alam kong kilala niyo ang aming angkan. Alam din namin na nagbabalak kayong mag-aklas laban sa mga Espanyol. Malaki ang maitutulong namin ng aking ina. Pero sa ngayon, kailangan naming ligtas na makaalis sa aming nayon nang hindi namamataan ng mga gwardiya sibil. Wika ni Salud. Paano ako makakasiguro na hindi ka sisira sa iyong salita? Sa pagkakaintindi ko, hindi naman ikaw ang pinuno ng inyong pangkat. Nanay ko ang kasalukuyang namumuno
At ako ang susunod sa kanyang pwesto. Kung may isang bagay man ako maipapangako sa inyo, yon ang katapatan naming mga babaylan. Lumingon si Hernando sa kanyang mga kasama. Kinuha ang pagsang-ayon ng mga ito. Isa-isang nagtanggal ng sombrero ang mga kalalakian. Inilapag sa mesa bilang pagsang-ayon. Pumapayag na ang aking samahan. Sige, gagawa kami ng paraan para maitakas kayo mula sa inyong nayon. Ang kailangan ko lang malaman ay eksaktong bilang nyo, nang sa ganon makapaganda ako ng lugar para sa inyong lahat. Wika ni Jeronimo. Nang gabing iyon, pinag-usapan ng dalawa ang magiging hakbang. Kinabukasan maagang bumalik si Salud sa kanilang nayon. Mabuti naman at ligtas kang nakabalik. Anong nangyari sa lakad mo? Tanong ni Aling Senang. Tagumpay po, Nay. Nakasunod na sa akin si Jeronimo, pati na rin ang kanyang mga kasama. Kailangan pong maganda ng ating mga kanayon. Mahusay, Salud. Pasensya na kung pinagdudahan kita. Nag-aalala ko sa maaaring mangyari sa iyo. Maganda na po kayo, Nay. Anumang oras darating na ang pangkat ni Jeronimo? Tugon ng dalaga. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang pumasok si Constancia at may dala itong balita. Sana lang may dala kang magandang balita, Salud. Dahil paparating na ang pangkat na mga Gwardiya Sibil. Kasama nila ang Konstable General, si General Leoncio. Anong sinabi mo? Magmadali kayo. Sabihan niyo mga kasama natin na magsipaganda. Wika ni Aling Senang. Kanya-kanyang kilos ang mga ito para lumikas. Nagtago ang mga babaylang kababaihan sa loob ng gubat. Samantalang ang mga kalalakiyang may kakayahang lumaban nanatili upang ipagtanggol ang nayon. Nasaan si Salud? Tanong ng matanda habang hinahanap sa paligid ang dalaga. Naroon siya, kasama ng mga kalalakihan. Wika ni Constancia habang nakaturo sa pinsan. May hawak itong sibat sa kaliwang kamay at meron ding itak sa kanan. Nababaliw na talaga yung pinsan mo. Bilisan mo, Constancia. Tawagin mo siya. Wika ng matanda. Akmang lalabas na sana ito sa pinagtataguan nang biglang makarinig ng malakas na pagsabog. Dali-daling bumalik ang dalaga sa tabi ng matanda. Lumingon si Salud sa kinaroroonan ng ina at tumango. Patnubayan ka nawa ng diwatang si Mangguayen. Wika ni Aling Senang. Maya-maya pa ay nakita na nila ang napakaraming Gwardiya Sibil, armado ng mahabang baril. Habang papalapit ang mga ito, abot leeg ang kaba ng mga babaylan dahil alam nilang walang panama ang mga sibat at itak sa sandata ng mga kalaban. Ngunit sa hindi kalayuan, nakarinig ng sigaw si Salud. Fuego! Ubusin sila! Walang ititira ng buhay! Nang lingunin ng dalaga, nakita niya si Jeronimo kasama ang pangkat. Napangiti na lang ito. Tila nabuhayan naman ng loob ang mga kasama ni Salud, kaya kagad nagsipagsugod ang mga ito. Hindi inasahan ng Konstable General ang pakikisali ng pangkat ni Jeronimo, kaya nagulat ito at kamuntikan pang mahulog sa kabayo. Mga walang hiyang Indio! Ang lalakas ng loob niyong kalabanin ng hari ng Espanya. Sige, soldados! Ubusin sila! Wika ng general habang nakikipaglaban ang mga kasama. Nakita ni Salud ang sariling naglalakad sa kalagitnaan ng mga ito, papunta sa kinaroroonan ng Konstable General. Nang makalapit na, hinawakan ng dalaga ang kabayong sinasakyan, pinaluhod gamit ang kakayahan sa awit sa hangin. Bumaba ng kabayo ang general, inilabas ang kanyang sable.
Huwag halto, Indio. Huwag kang lalapit sa akin! Anong problema, Senyor General? Bakit takot na takot ka? Hindi ba't kilala kang matapang at dakila? Lumayo ka sa akin, bruwa! Ramdam ni Salud ang takot sa General. Kaya ipinagpatuloy nito ang paglalakad hanggang sa mahawakan na ng dalaga ang ulo ng sable nito. Nagkamali ka ng tribong kinalaban, dayuhan. Hindi mo alam ang maaari kong gawin sa'yo. Magsisilbi kang babala sa mga kagaya mong mapaniil at mapanakop. Wika ni Salud. Sabay hawak sa magkabilang sentido ng General. Tumirik ang mga mata at nanginig ang katawan. Dahan-dahang napaluhod habang sumisigaw. Hindi naman makalapit ang mga tauhan nito sa takot na baka sila ang pagbalingan ng sumpa mula sa dalaga. Maya-maya ay binitawan nito ni Salud. Tumayo ang General. Isa-isang hinawakan ang kanyang mga kawal. Laking gulat ni Jeronimo dahil kusang nagbagsakan ang mga ito. Umatras sa mga kasama ng Ginoo. Pinagmasdan kung paanong maubos ang mga kalaban sa isang hawak lang ni Salud. Por Diyos por Santo, mabagimbirin. Anong uri ng kademonyohan ang bumabalot sa iyo, Salud? Tanong ni Jeronimo sa sarili. Nagsigawan ang mga kasama nito. Nanalo sila sa laban. At yon ang naging simula ng himagsikan laban sa mga Espanyol sa Kabisayaan. Lumaganap sa ibang kapuluan ang nangyari. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga Pilipino na lumaban. Kinatakutan sa kanilang probinsya ang pangkat ni Jeronimo dahil na rin sa tulong nila Salud. Ngayong naitaboy na natin ang mga dayuhan sa gawing ito. Ano na ang susunod mong plano? Tanong ni Jeronimo. Itutuloy natin ang laban hanggat hindi sila nauubos. Mamatay man ako, alam kong may susunod sa mga yapak ko. Kung ganon, kailangang pangalagaan ka at ingatan. Dahil sa oras na mapatay ka sa laban, mawawala ang moral ng mga kababayan natin. Wika ni Jeronimo. Pinanindigan nito ng Ginoo hanggang sa hindi na malaya ng dalawa. Nahulog na sila sa isa't isa. Nagkaroon ng pamilya at piniling mamuhay ng payapa. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Naging masalimuot ang buhay namin ng Tatang Jeronimo mo. Pero hindi yon naging hadlang upang makapamuhay kami ng payapa. Nagpakalayo-layo kaming dalawa. Nanirahan sa isang tagong lugar sa Palawan. Matapos ang pananakop ng mga Kastila, nagbalik din kami dito. Wika ni Nanang Salud. Hindi po ba matapos ang Kastila, sumunod naman ang mga Amerikano at Hapon? Ano po ba ang nauna? Sa mga Amerikano, wala kaming naging problema. Ngunit sa mga Hapon, nagsilbi kami bilang mga sundalo. Ako at ang iyong tatang. Wika ni Nanang Salud. Pinaliwanag niya ang kaganapan ng panahon ng Hapon, lalo namang namangha si Nadia. Ang mga susunod na tagpo ay batay sa salaysay ni Nanang Salud ng panahon ng Hapon. Hindi na tayo maaaring magtagal sa Kapitolyo dahil bobombay ng mga Hapon ang lugar na yon. Ang mabuti pa, lumikas na tayo sa kabundukan. Doon mas masisiguro ko ang kaligtasan nyo. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang kasamaan at tayo lang ang inaantay nila. Wika ni Jeronimo. Kung yan ang sa tingin mong tama, yun ang gagawin natin. Ang mahalaga ang kaligtasan ng ating mga anak. Tugon ni Salud. Pagdating sa kabundukan, nakita nitong sugatan ang mga kalalakiang kasapi ng hukbong lumaban sa mga Hapon. Kailangan nila ng tulong. Hayaan mo kung makatulong sa paraang alam ko. Isa akong babaylan, kaya ko silang gamutin. Wika ni Salud. Hindi naman makatanggi si Jeronimo
dahil tawag ito ng tungkulin ng may bahay. Nang mga sandaling iyon, unti-unti nang naubos ang kanilang hukbo. Wala na halos gustong sumapi, kaya nangangamba silang tuluyan ng matalo ang kanilang pangkat. Mukhang wala ng pag-asang manalo pa. Hindi na bumalik ang mga Amerikano. Pagpapatiwakalang pakikipagsagupaan sa mga Hapon. Hindi rin tayo pwedeng tumakas. Wala rin tayong tatakbuhan. Sa malaot madali, matutunto nila ang lugar natin. Wika ni Jeronimo. Bakit ba ang bilis mong mawala ng pag-asa? Nakalimutan mo ba na isa akong babaylan? Pinagpala ni Mang Guayen ang aking kamay at paniguradong may magagawa ako. Wika ni Salud. Nagsagawa ito ng ritual sa gitna ng kagubatan. Hindi alam ng kanilang mga kasama ang kakayahan nito, kaya minabuti ni Salud na itago ito sa kanila. Nagkatay ng manok ang ginang. Ipinatak ang dugo nito sa apoy habang nag-uusal ng mga engkantasyon. Biglang tumahimik ang kapaligiran na tila ba may kung anong paparating. Ilang sandali pa, nakita ng dalaga ang dalawang kalalakian nakatayo sa harapan ng ginawa niyang siga. Tinawag mo kami, babaylan. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ng lalaki. Maraming salamat sa pagtugon, kaibigang Aurelio. Paumanhin kong nagambala ko ang inyong pagpapahinga. Ngunit naharap na naman sa kaguluhan ng bansa. Ano nagbigay sa iyo ng kasiguraduhan na tutulong kami? Sa ayaw at sa gusto nyo, tutulong kayo. Kung ayaw mong ubusin ko ang lahi mo, mukhang nakakalimutan mo na yata ang kapangyarihang kong taglay. Tugon ni Salud. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at lumuhod. Ipagpaumanin mo, anong may tutulong namin sa inyo? Kailangan ko ng ilang malakas na gabunan mula sa inyong angkan, Aurelio. Gusto kong tumulong kayo sa pakikipaglaban sa mga dayuhang sumakop sa ating bansa. Wika ni Salud. Tatalima ako sa gusto mong mangyari. Ngunit ipangako mong magiging malaya kami mula sa inyong mga kamay sa oras na matapos ang lahat. Walang problema. Nangangako ako. Tugon ng dalaga, sabay sugat ng kanyang kamay. Ipinatak ito sa nagniningas na apoy. Ang pakikipagkasundo na yun ang naging simula ng tagumpay ng hukbong bayan laban sa Hapon, o mas kilala sa tawag na hukbalhap. Balik tayo sa kasalukuyan. Grabe, Lola. Kayo palang nagpatawag sa mga aswang? Totoo pala yung bulong-bulungan ng mga aswang ang nagpalaya sa mga Hapon, hindi mga Amerikano. Huwag kang maingay. Mamaya magising ang tatanghiron mo. Mapagalitan pa tayo. Oo, ako ang nagpatawag sa mga aswang upang labanan ng mga Hapon. Wika ni Nanang Salud. Hindi lubos maisip ni Nadia na ang kinabibilangan niyang angkan, isa sa mga naging susi para magtagumpay ang pagpapalaya ng ating bansa. Maraming mga Hapon ang nagtago sa kagubatan. Nahirapan ang mga Amerikano sa paghahanap. At dito naging kapaki-pakinabang ang malalakas na pang-amoy ng mga aswang. Tinugis nila ang mga natitirang sundalong Hapon hanggang sa tuluyang maubos. May ilang piniling sumuko at binigyan ng pagkakataong makauwi sa kanilang bayan. Ngunit karamihan sa kanila ay namatay o nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Pagpapaliwanag ni Nanang Salud. Alam mo, Lola, lalo kong pinagmamalaki yung pinanggalingan nating pamilya. Biruin mo, mga tagumpayani tayo. Yan ang dapat mong ipagmalaki, Iya. Mula ka sa angkan ng mga babaylan na pinagpala ni Mang Guayen. Paano naman po yung kakayahan nyo na makapag-utos ng kaluluwa? Matapos kong isilang ang iyong ina,
isinuko ko ang pagiging babaylan. Total, tapos na rin ang digmaan ng mga panong iyon. Kaya wala na akong paggagamitan ng ganong kalakas na kapangyarihan. Wika ni Nanang Salud. Ganun po ba? Pero kahit na, masaya pa din ako at ipagmamalaki ko sa lahat na yung lola ko isang magaling na manggagamot. Nadia, abat gising ka pa pala. Matulog ka na ng bata ka. Bukas maaga pa tayong gigising eh. Kaninang hapunan nyo pa pinag-uusapan yung talambuhay ng lola mo ah. Wika ni Tatang Jeronimo. Inggit lang po kayo kasi hindi ko nabanggit ang pangalan nyo. Pero lolo, ipinagmamalaki kita. Tugon ng dalaga. Simula nang malaman ni Nadia ang pinagmulan, nagpa siya itong manatili sa kanilang probinsya para doon mamuhay. Nakapagtapos sa kolehiyo ang dalaga sa kursong edukasyon at nagturo sa sikat na pamantasan sa probinsya. Bagaman sa modernong panahon, hindi kinalimutan ni Ma'am Nadia ang nangyari sa kanyang mga ninuno. Nanatiling sariwa sa alaala ang kanyang mga narinig at habang buhay na dadalhin. Taas noong ikikwento sa kanyang mga magiging anak ang buhay ng kanyang Lolo Jeron at Lola Salud. Lalo na ang pinagmulan nilang angkan na may kakayahang gamitin ang haplos ng kamatayan.